sellers. Kung nagbebenta ka sa TikTok, kailangan mong malaman ang update na to. TikTok recently updated its shipping fee program. Sa update na to, ang shipping fee sa change of mind returns ng mga buyers ay mapupunta na sa mga sellers. Sobrang laking update na to kasi even though hindi kasalanan ng seller na babalik ng buyer yung item, yung seller pa rin ang magbabayad ng shipping fee. Now, these are the 3 ways to avoid buyers returning the item. Number 1, you need to confirm before you ship out. Bago ka pa magpadala ng item sa mga buyers mo, kailangan mo munang i-confirm sa kanila ang orders. By having a written confirmation, mas bababa ang tsansa na ibabalik ng customer ang item matapos nilang matanggap. Number 2, you need to document your packaging process. Kung mag-return man ang mga customers, kung documented at may evidence ka ng pagpapack ng mga parcels mo, mas makakatulong ito pagdating sa pag-a-appeal mo ng mga returns ng customers mo. Simpleng step lang to, pero kapag nagawa mo to, malaki ang matitipid mo. Number 3, kailangan mong i-track at bantayan ang mga return parcels mo. Sobrang importante na ginagawa mo to kasi if napansin mo na sobrang taas ng return rates mo, baka may problema sa product description mo or sa items mo. By tracking the metrics like your refund rate and your return rate, mas malalaman mo kung may underlying problem ba sa store mo, and by doing these 3 simple things, mapapababa mo ang shipping fee mo. By the way, I'm Rich Montan and I'm here to help you grow.